Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Itutuloy po natin yung aklat ng Santiago. Nasa ikalawang kabanata na po tayo ngayon. Meron po tayong naiwang talata 8 hanggang 13. Magsimula po tayo sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na ituturo niyo po sa amin ngayon. Naway ang aming pananampalataya ay mapatunayan ng mga gawa at gayon din sa mga katotohanan pong ito. Patuloy rin po naming maparangalan ka sa pagsasabuhay po nito. Ito po ang aming samot dalangin na may pagpupuri at pagpaparangal sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. May isang naglakbay po mula dun sa Jericho at bigla siyang inarang ng mga magnanakaw. Ninakawan siya ng mga damit na yung kasuotan niya at binugbog din siya, pinahirapan. Kung ano yung meron sa kanya, kinuha sa kanya. Meron 3 lalaki na napadaan doon sa binugbog na nakahandusay na halos patay na doon sa daan. Yung una, yung paring Hudyo, nang makita niya yung nakahandusay na mama galing doon sa Jericho na pinagnanakawan ng mga tulisan, iniwasan niya, hindi siya dumaan doon sa kinalalagyan ng binugbog at pinagnanakawan na manlalakbay. Tapos sa ikalawang pagkakataon, may isa namang Levita, isang Hudyo din siya. At nang makita niya, mapansin niya yung nakahandusay na lalaki dun sa kalye na lalakaran niya. Hindi rin siya naglakad dun sa kinaroroonan nung binugbog at pinagnakawan. Tapos sa ikatlong pagkakataon po, itong tao na to na hindi siya purong Hudyo, may halo siyang hindi Hudyo, isa siyang Samaritano. Nung makita niya malayo pa yung lalaking halos patay na, nahabag siya na awa. At dun sa kanyang pagkaawa, ipinakita niya yung kanyang pagtulong dun sa kanyang kapwa na nakita. Hindi niya kilala masyado yung manlalakbay. Hindi niya tinignan yung kalagayan ng manlalakbay o kung ano yung itsura ng manlalakbay. Pero siya yung bukod tangi doon sa 3 na ginamot niya yung lalaking pinagnakawan, binugbog pa. Tapos nag-ukupa siya ng isang bahay para doon dalhin yung nabugbog. At sabi niya doon sa may-ari ng bahay, ikaw na munang mag-alaga dyan kasi maghahanap buhay pa ako eh. Pagka kulang yung budget para sa kanya, sa pag-aalaga sa kanya, paggamot sa kanya, dadagdagan ko na lang pagbalik ko, sabi nung Samaritanong lalaki na tumulong dun sa lalaking nabugbog. Sa madaling tanong mga kapatid, sa 3 lalaki na nakakita dun sa binugbog na manlalakbay, sino dun sa 3 ang masasabi nating may pagtulong, may pagtugon dun sa pangangailangan ng lalaking pinagnakawan at binugbog? Alam po natin ang sagot po, di ba? Yung Samaritano na tumulong dun sa manlalakbay. At hindi siya natin makikitang nagtangi dun sa manlalakbay. Kasi yung naunang dalawa, pareha silang Hudyo. At alam naman natin na sa kaugalian o sa pamumuhay ng mga Hudyo, hindi sila nakikihalubilo dun sa hindi Hudyo. Kaya hindi natin alam kung ano yung lahi ng manlalakbay. Pero yung Samaritano, yung bukod tangi na hindi niya tinignan yung kalagayan ng nabugbog, hindi niya tinignan yung itsura ng nabugbog o yung katayuan sa buhay. Hindi nga niya alam kung mayaman ba o mahirap yung manlalakbay eh.
Basta tinulungan niya dahil naawa siya. Isa po kasi sa tunay na ginagawa ng isang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay yung kagaya ng ginawa ng Samaritanong lalaki. Nahahabag siya at naaawa doon sa mga may pangangailangan, kagaya po nung manlalakbay. At doon, hindi niya ipinakita na nagtatangi siya dahil kagaya ng mga naunang dalawang Hudyo, hindi sila nakikihalupilo, nakikisama doon sa hindi nila kapwa Hudyo. Yung Samaritano, hindi niya tiningnan din yung kung anong lahi yung pinanggalingan ng manlalakbay. Isa kasi po yun sa pinakapalatandaan ng isang tao ay hindi nagtatangi kung meron siyang habag o awa dun sa sino man. Alam naman po natin mga kapatid na nung nakaraan na naunang talata 1 hanggang 7 dun sa kabanata 2 ng Santiago. Di ba yung pagtatangi, ito yung hindi pantay-pantay, hindi pare-pareho yung pagtingin ng tao dun sa isang o dun sa dalawang grupo ng tao, anumang individual. Ang Diyos, nalaman natin na hindi siya nagtatangi. Pantay-pantay yung kanyang pagtingin sa sino man sa atin. Hindi siya tumitingin dun sa socio-economic status mo. Hindi siya tumitingin dun sa physical status po natin. Hindi rin siya tumitingin dun sa professional status mo kung ano yung naabot mo o narating mo o yung kalagayan, katayuan sa buhay. Ang Diyos, tumitingin siya dun sa spiritual status ng isang tao. Kung meron siyang relasyon sa Diyos at meron siyang ganitong katangian ng tunay na mananampalataya, yung mahabagin, maawain. Kasi yung mga nahahabag, naaawa, alam niyo po ba mga kapatid na sila yung maaaring magtagumpay, malampasan nila yung anumang paghatol o kaparusahan. Kasi yung pagtatangi po, malalaman natin sa mga talatang pupuntahan po natin ngayon na meron siyang kaakibat na kaparusahan, kahatulan kapag nilabag natin yung kautusan at kasama nga dun sa paglabag ng kautusan, itong tinatawag po nating pagtatangi. Kaya ang pamagat pa rin po ng ating tatalakayin ngayon, mali ang pagtatangi. Bakit ba masama ang magtangi o yung magbigay ng higit na pabor dun sa isang tao nang nakahigit pa dun sa ibang tao? Kasalanan po ba ang magtangi? At dun sa mga nagtangi, kagaya ng bawat isa sa atin, ako, bawat isa sa atin, malamang at sigurado na nagtangi rin tayo sa ibang mga tao. Ano ba yung pwede nating makita tungkol dun sa solusyon para maiwasan yung pagtatangi? Kasi nalaman natin noong una na ang pagtatangi ay paghamak sa kapwa. Sa ikalawang pagkakataon po, ang pagtatangi ay paglabag sa kautusan. Basahin po natin yung Santiago, Kabanata 2, nasa talata 8 na po tayo hanggang 13. Santiago, Kabanata 2, talata 8 hanggang 13. Basahin po natin. Sabi po ni Santiago dito, "Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang mangangulunya, ay siya ring nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo
ayon sa kautosang nagpapalaya sa inyo. Walang awang haatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Kaya, yung pagtatangi po mga kapatid, maski dun sa panahon na sinusulat ni Santiago po ito dun sa kanyang mga sinulatan, may mga iba po dun na talagang tumutupad dun sa utos ng Diyos na makikitaan ng tunay na pananampalataya. Pag-ibig sa kapwa, yan yung basihan o palatandaan na tunay buhay yung pananampalataya nila sa Diyos at hindi patay dahil iniibig nila yung kanilang kapwa gaya ng pag-ibig nila sa kanilang sarili. May iba namang mga tao dun sa pagtitipon na hindi kakikitaan ng pag-ibig. Naalala niyo po yung naunang 7 talata, di ba? Sa pagtitipon nila, merong pumasok na isang mayaman, may gintong singsing, napakaganda ng kasuotan, magara, at inasikaso ng nagpa-unlock dun sa pagtitipon, dun sa nagpapasok at binigyan ng napakagandang upuan para dun siya maupo. Samantalang yung mahirap naman na pumasok din dun sa pagtitipon, tagpi-tagpi yung damit, talagang madungis siya, mahirap nga eh. Kaya yung pag-asikaso sa kanya, baliktad dun sa pag-asikaso sa mayaman. Sabi niya, diyan ka na lang maupo sa sahig o tumayo ka na lang kasi yun yung nararapat sa'yo. Nagtatangi na yung taong iyon na mali yung pagtrato dun sa mahirap dahil hindi niya inasikaso, kagaya ng pag-asikaso niya dun sa mayaman. At naghahatol na rin siya ng mali. Yun kasi yung katumbas ng pagtatangi. Pag nagtatangi ang isang tao, hinahatulan niya batay dun sa pwedeng itsura, kalagayan, katayuan ng tao, kagaya nung pagbibigay niya ng higit na pabor dun sa mayaman, samantalang yung sa mahirap, hindi niya nabigyan ng ganong pabor. At alam naman po natin na hindi naman lahat po ng mayayaman ay talagang masama o kagaya nung yung may nagsabi nga na kaya yung mayaman yung mga mayayaman ay dahil sa mga mahihirap. Tapos yung mga mahihirap naman po kaya naghihirap ay dahil sa mga mayayaman. Kung titignan natin, kadalasan talaga ganun yung sistema dito sa daigdig. Pero hindi natin nilalahat dahil nabanggit nga natin noong nakaraan na may mga mayayaman din na talagang may takot sa Diyos, nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Nabanggit natin si Sakeo, si Abraham, at yung iba pa na kakikitaan ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Hindi lang nila masyadong pinapahalagaan yung kanilang sarili, kundi pati yung kanilang kapwa. Kung paano nila inaalagaan at tinutugunan yung pangangailangan ng personal nilang buhay, ganito nila tinitignan yung ibang tao, yung kanilang kapwa. At si Santiago dito, maganda na makita natin yung kanyang emosyon dun sa kanyang pagsusulat. Kasi kung maalala natin doon sa talata 5, sabi niya, mga kapatid kong minamahal. Pero doon sa talata 1, mga kapatid ko lang. Doon sa talata 5, mga kapatid kong minamahal. May salitang minamahal kasi gusto niyang buksan yung isang usapin na mahal ko kayo na mga sinusulatan ko, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Kaya ako ibinabahagi itong mga katotohanan na to at ibig kong makita sa bawat isa sa inyo yung ebidensya, palatandaan na may pananampalataya kayo kay Kristo, na kayo ay tapat, totoo, hindi huwad yung inyong pananampalataya, hindi patay ang inyong pananampalataya, kundi buhay na buhay sa inyo yung katotohanang itinuro ng salita ng Diyos. Tama yung pagtugon ninyo sa salita ng Diyos. At mabuti yan
kung ganyan ang inyong ginagawa. Sabi niya sa talata 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Naka-konekta, nakaugnay pa rin tong talatang ito dun sa tamang pagtugon sa salita ng Diyos na may tunay kang pananampalataya sa Diyos at ang palatandaan nito yung pag-ibig natin sa kapwa, gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Sabi ni Santiago, napakagandang gawain yan kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos, yung salita ng Diyos na ating hari. Alam naman natin na pag sinabing hari at nag-utos ang hari, siya yung masusunod. Hindi pwedeng merong eunuko o yung kanang kamay ng hari na pwede niyang atasan nyo na italaga na, ito yung aking utos, ipamahagi mo doon sa mga mamamayan, sa taong bayan. Pero ang may boses talaga, yung hari. E paano kung hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon pa yung magsasabi? Na higit na mas makapangyarihan sa sino mang namumuno o namamahala dito sa mundo, gaya ng hari. Kaya sabi ni Santiago po dito, mga kapatid, napakagandang makita sa buhay ninyo na yung salita ng Diyos ay nangyayari sa inyong buhay. At ano po yun? Ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi lang po si Santiago ang nagbanggit nito. Pag pinuntahan po natin yung Levitico, maging si Moises na siyang nagsulat po nito, sabi niya doon sa Levitico Kabanata 11, talata 15, huwag kayong ahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ng mahihirap o kaya'y katatakutan ng mayayaman. Humatol kayo batay sa katwiran. Isa pa po dun sa Kabanata 11, talata 18, huwag kang magiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Kaya sa panahon ni Moises, sa lumang tipan, nabanggit na to yung pag-ibig po sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Hindi lang ito basta gawa-gawa ni Santiago, kundi nabanggit na to sa lumang tipan. At maging ang Panginoong Jesucristo na hinahanga ang lubos ni Santiago, binanggit niya rin po ito na nauuwi ang pinakamahalagang utos ng Diyos sa dalawang utos. Iba yung una po, yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Pangalawa, yung pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ito yung palatandaan ng tunay na mananampalataya. Tunay na tumutugon sa salita ng Diyos at hindi siya nagtatangi. Pag sinabi pong pag-ibig dun sa kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili, kung ano yung pagtrato po natin sa ating mga sarili, ganun din yung gagawin natin doon sa ating kapwa. Halimbawa, pinapakain po natin yung ating mga sarili, pinapaliguan, o yung pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, yung pagtugon dun sa pangangailangan ng iba. May pangangailangan tayong personal, alam po natin yon, kaya dapat kung ano yung makita nating pangangailangan ng isang tao na kapwa din po natin, mananampalataya man siya o hindi, nararapat na matugunan din natin. Kasi yun yung tunay na pag-ibig. Hindi lang siya nakabatay dun sa emosyon, kundi meron kang gawa na gagawin, hakbangin para maipakita mo yung tunay na pananampalataya mo sa Diyos. At ito yung pag-ibig natin sa kapwa gaya ng ating mga sarili. Yan yung sinasabi po ni Juan sa unang Juan, Kabanata 3, talata 14 hanggang 18. Unang Juan, Kabanata 3, talata 14 hanggang 18. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan
Ibig sabihin, na naligtas tayo sa kasalanan, naligtas tayo sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Ibig sabihin, mapuot ka lang sa iyong kapatid o sa iyong kapwa, isa ka ng mamamatay tao. Sabi ni Juan, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Ibig sabihin, walang kaligtasan doon sa mga kagaya nung mga napupuot sa kapatid o yung mamamatay tao. Nangangahulugan na wala silang tunay na pananampalataya. Kasi ang kabaliktaran po ng pag-ibig ay ano? Hatred, puot, o yung matinding galit. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Ito pala yung tunay na pag-ibig, tunay na kahulugan ng pag-ibig na angkop dun sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Siya mismo yung halimbawa. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya o mayaman sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Kaya yung kasunod po na seksyon dun sa Santiago, Kabanata 2, talata 8 hanggang 13, yung binabanggit, tinatalakay ni Santiago na patay ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa, hindi pinapatunayan ng gawang pananampalataya mo, hindi ka tunay na mananampalataya ng Panginoong Yesus. Nagbigay siya ng halimbawa doon na kung merong isang kapatid na walang makain, walang kasuotan, sasabihin natin na, kapatid, kumain ka. Ito, magkaroon ka ng damit at pagpalain ka nawa ng Diyos. Pero hindi naman natin binigay yung kanyang pangangailangan. Hindi natin na ipakita yung pag-ibig sa kanya. Kaya sinasabi po ni Santiago dito na isang magandang gawain sa buhay ng isang tao ang ibigin niya ang kanyang kapwa gaya ng pag-ibig sa kanyang sarili. Dahil ito yung batayan na maiwasan yung anumang pagtatangi. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Binabanggit na po ni Santiago dito yung kautusan na nagpalaya sa kanila, yung salita ng Diyos, yung palatandaan ng pagpapakita ng tunay na pananampalataya, ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Isang kasalanan ang hindi ito maipakita. Isang kasalanan ng pagtatangi sa sinumang tao at batay sa kautusan, dapat kang maparusahan, dapat kang hatulan. Marami kasing tao na nagsasabi na yung pagtatangi, maliit na kasalanan lang yan kung ihahambing sa pagpatay o di kaya doon sa pangangalunya. Palampasin na natin yung pagtatangi kasi lahat naman ng tao nagtangi. Pero sinasabi ni Santiago dito, yung kanyang emosyon nga dito na seryoso yung kanyang pagkakasabi na ang pagtatangi ay hindi nakakatulong dun sa tao para maipakita na tunay yung kanyang pananampalataya. Bagkus nagkakasala siya at batay sa kautusan, dapat siyang parusahan. Yun yung hinihingi ng kautusan, kahatulan. Ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, ilalabag mo pa rin ang kautusan. Yung pangangalunya at sa kapagpatay po mga kapatid, pangunahing kasalanan to sa bansang Israel na kaakibat nito ang
po nito, kahatulan, kaparusahan ay kamatayan. May death penalty na po yung sinumang gumawa ng pagpatay o pangangalo niya nung panahon ni Moises at ng mga Israelita. Kaya sinasabi ni Santiago po dito, kahit yung pagtatangi, iniisip ng ilang individual o ibang tao na maliit na kasalanan lang yan, hindi yan kagaya ng pagpatay o pangangalo niya. Pero sabi ni Santiago dito, yung buong kautusan, malabag mo man yung isa, nilalabag mo na ang buong kautusan. Kahit sino po sa atin mga kapatid, dahil sa likas na pagiging makasalanan po natin, pagiging masama natin, lahat tayo bagsak sa kautusan. At yung kautusan yung nagsilbing tagapagturo natin para mamulat tayo na tayo ay makasalanan, na tayo ay masama sa harap ng Diyos. Makita natin na tayo ay bumagsak sa kasalanan ng pagtatangi. Mali po ang pagtatangi dahil ito yung nagdudulot ng pagkakabahagi sa simbahan at naipapakita din nito yung mga makasariling motibo o hangarin, pati yung pagmamalaki at pagmamataas. Ito yung mga napopromote sa ganitong kasalanan, ang pagtatangi. Ang solusyon po ng Diyos dito, pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Hindi ka rin maaaring humamak dun sa mahihirap, kagaya nung nasa talata 1 hanggang 7, kasi iniibig mo ang bawat kapwa. Kung papaano mo inaasikaso, inaalagaan, tinutugunan yung pangangailangan mong personal, ganun din sa iyong kapwa. Dahil mahal natin ang kapwa natin kasi ito yung tunay na pananampalataya. Wala tayong pinipili. Pag sinabing kapwa po mga kapatid, pwedeng hindi siya mananampalataya, pwedeng kaaway natin. Pagkaaway natin, hindi ko papansinin yan o hindi ko aasikasuhin niya kasi meron akong nararamdamang galit dyan. Yung mga kakampi ko lang, yung mga kaalyado ko lang ang papaboran ko. Kasi kabaliktaran po ng pag-ibig yung puot o hatred. Kaya mali po ang pagtatangi. May kaakibat po yung kaparusahan, kahatulan. Dahil ang pagtatangi ay paglabag po sa kautusan. Walang sinumang nakapasa po dyan, mga kapatid, kahit sino sa atin bumagsak. Pero alam niyo po ba na merong isang tao na bukod tanging gumanap, tumupad ng buong kautusan para sa atin, para maipakita niya yung kanyang pag-ibig, yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. May ideya po ba kayo kung sino siya? Ang Panginoong Hesus po, yung binasa po natin sa 1 John kanina. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat tayong mga mananampalataya, Kristiyano, ialay din natin yung ating buhay para sa kapakanan naman ng kapatiran, ng mga kasama natin sa pananampalataya. At hindi lang limitado sa kanila, pati dun sa hindi mananampalataya. Ang Panginoong Hesus ang siyang nakatupad sa kautusan. Walang sino man sa atin ang nakagawa nun. Kaya kung meron man tayong dapat na itanghal, ang Panginoong Hesus yun. Kasi siya yung tao, Diyos siya na nagkatawang tao, hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos. Kahit na nagkatawang tao siya, pero hindi siya nagkaroon ng anumang bahid ni katiting na anumang kasalanan. Kaya karapat-dapat siyang makatupad, makaganap dun sa kautusan. Naipasa ng Panginoong Hesus yung hinihingi ng kautusan. Pero sa atin, na mga tao na likas ng pagiging makasalanan, ang hinihingi ng kautusan sa atin, kaparusahan at paghatol. Pero ginawa ng Panginoong Hesus yun
dahil yun yung pag-ibig niya sa atin. Kaya yun din yung pag-ibig na itinuturo niya sa atin na kailangan maipakita natin. Tanda na tunay yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya sabi po dun sa Santiago Kabanata 2, talata 12, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Pagkilos at pananalita, dapat ipakita natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Walang awang tulan ng di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Yung kautusan po mga kapatid, hindi natin makikita yung kagandahang loob ng Diyos o yung biyaya ng Diyos doon sa kautusan. Ang ipinapakita ng kautusan, makatarungan ng Diyos, paparusahan niya, hatulan niya ang sinumang nagkasala sa Kanya, ang sinumang lumabag sa Kanyang ipinag-uutos. Kaya meron siyang ipinadala na tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang nag-alay ng Kanyang buhay para sa ating mga makasalanan, para tumupad ng buong kautusan para sa atin. Para matularan natin yung mga aral ng Panginoong Hesus patungkol dun sa iniwan niyang mahalagang utos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung habag ng Diyos, ibinuhos niya nang dumating yung Mesiyas, ang Kristo. Pero yung kautusan pa lang, yung nagsisilbing tagapagturo mula ng mga Israelita hanggang sa mga susunod ng mga henerasyon ng mga tao na ipapanganak ng makasalanan, pinapakita lang ng kautusan na makasalanan tayo at merong isang magliligtas sa atin, ang Panginoong Jesucristo yon. Dahil naaawa siya at naahabag sa ating mga makasalanan. Kaya yung mga nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo, hindi na sila hatulan, hindi na sila paparusahan. Dahil may tunay silang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero yung pananampalataya, dapat meron siyang palatandaan at epekto, merong bunga, merong katibayan, merong yung gawa na masasabi natin na kumakatawan na tunay yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. At ito nga yung pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Pero yung mga hindi marunong maawa, hindi marunong mahabag, kagaya nung dalawang naunang lalaki kanina na yung paring Hudyo at saka yung Levita na isang Hudyo din, nung makita yung taong nakahandusay sa daan na halos wala ng buhay, hindi sila naawa dahil meron pagtatangi doon sa kanilang loob na hindi namin kalahi yan, hindi kami dapat lumapit o makipag-usap sa kanya kasi hindi namin siya katulad. Kaya yung Diyos, mapahudyo ka man o hindi hudyo, wala siyang pinipili. Basta nagkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, anuman ang lahi na pinanggalingan mo, anumang kulay na meron ka, anumang uri ng kasuotan na meron ka, o yung narating mo sa buhay, kalagayan, katayuan mo sa buhay, hindi niya tinitingnan yan. Kasi siyang nagbibigay niyan. Siyang nagkakaloob sa atin ng mga pangangailangan natin. Kaya tayo bilang instrumento ng pagtulong para mahikayat yung mga tao na magkaroon ng spiritual na kalagayan, spiritual na kaalaman patungkol sa Diyos, relasyon sa Diyos, maipakita natin yung tunay na pananampalataya natin. Magkakaugnay ito mga kapatid, kapag umiibig tayo sa ating kapwa, marunong tayong magpatawad, marunong tayong maawa, mahabag. Kung ang Panginoong Hesus nahabag sa atin, naawa sa atin, pinakita niya yung kagandahang loob na hindi na ibigay nung kautusan, kasi nga ang Diyos ay, alam niyo po ba na ang Diyos ay napupuot din? Isa sa mga katangian ng Diyos yung kanyang puot, pero yung kanyang puot hindi siya kagaya ng puot natin.
na negatibo yung dating. Yung kanyang pagkapuot, positibo yung dating kasi makatarungan siya at pantay-pantay yung kanyang pagtingin sa sinuman. At bilang tagapaghatol, meron siyang kapamahalaan, karapatan, kapangyarihan na igawad kung ano man yung ninanais o niloloob niya. Kalakip nung kanyang pagkapuot doon sa sinumang mga hindi sasampalataya sa kanya, pag-ibig naman doon sa mga mananampalataya, kagaya ng mga sinulatan ni Santiago. Kaya makuha ba natin at matututunan ba nating ibigin yung ating kapwa gaya ng ating mga sarili, mga kapatid? Isa yun sa susi ng hindi pagtatangi eh. Pag meron kang pag-ibig dun sa kapwa mo, pantay-pantay yung pagtingin mo, pare-pareho, hindi ka magtatangi. Kapag ka naaawa ka, nahabag ka, tutulungan mo yung nangangailangan dahil alam mo rin na maaaring isang araw mangailangan ka at may tutulong din sa'yo. Yun yung tunay na palatandaan po ng pananampalataya. Mali ang pagtatangi, kasalanan ng pagtatangi kasi ang pagtatangi po ay paghamak sa kapwa at paglabag sa kautusan. Pero salamat sa Panginoong Jesucristo, tinuturuan niya tayong suriin ang ating mga sarili kung tayo ba ay makasarili o pagmataas o may pagtatangi. Kung sumasampalataya po tayo sa Panginoong Jesucristo, ang mga katangian po na dapat makita sa ating mga sarili, yung maawain, mahabagin, nagmamahal dun sa ating kapwa, hindi lamang sa pagkilos hindi lamang sa salita, kundi may pagkilos at paggawa. At para hindi natin hamakin ang sinuman dahil pagka hindi kasi pantay-pantay yung pagtingin natin sa ating kapwa, pwede nating hamakin yung isa at ito yung pahalagahan natin. Ayun po yung tunay na solusyon dun sa problema ng pagtatangi. Itutuloy pa po ito ni Santiago sa susunod ng mga seksyon, mga kapatid, sa Kabanata 2. Tatalakayin niya na yung tungkol dun sa patay na pananampalataya at saka dun sa tunay na pananampalataya sa Diyos. Palalawakin niya pa po. Maganda lang na makita natin na pare-parehas tayo na makasalanan sa harap ng Diyos. Hindi natin dapat tignan na nakaigi tayo sa sinumang mga tao. Maganda na ipantay din natin yung ating mga sarili sa kanila na makasalanan din. Ang hindi lang nagkasala ay ang Panginoong Hesus. At ipakita natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa kahit na sa maliit na paraan o sa maliit na simula. Pakita natin na natutunan natin yung pag-ibig na itinuro ng Panginoong Hesus sa atin. Yung pag-ibig na binabanggit dito, hindi siya kagaya ng pag-ibig sa mundo na may kapalit o kailangan ibigin mo muna yung sarili mo bago ka matutong magmahal ng iba. Hindi ganon ang pag-ibig sa Bible, mga kapatid. Ang pag-ibig, yung pagtugon doon sa pangangailangan ng kapwa natin. Ang pag-ibig, yung iniisip din yung makapagpapalakas ng loob, makakatulong para magkaroon ng spiritual na buhay yung isang tao sa Panginoong Hesus. Merong gawa yung pag-ibig, hindi lang siya salita. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Hesus, pinakita niya yung halimbawa na dapat nating tularan. At maski si Santiago na siyang nagsulat nito para maiparating sa atin ang mga katotohanan ito, hinihikayat po tayo na maipakita yung tunay na pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagkaawa, pagkahabag doon sa mga
ibang tao, lalo na doon sa mga mahihirap. Huwag natin silang apihin, huwag natin silang hamakin o tignan yung kalagayan nila. Kasi maski tayo, nabibiyayaan lang din tayo ng Diyos. Wala sa atin yung nakakahigit tayo. Mayaman o mahirap, hindi tinitingnan ng Panginoong Hesus yan. Ang tinitingnan niya, kung paano mo ipakita yung pananampalataya mo sa Kanya, sa iyong kapwa. Ang tinitingnan niya, yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Meron ba itong gawa? Meron ba itong pagkilos? At saka higit sa lahat, maibahagi yung Kanyang salita na makapagpapalaya sa sinumang naalipin ng kasalanan. Yun nga, yung magkaroon ng buhay na spiritual o relasyon ang isang tao sa Diyos. Kaya yung pagtatangi po mga kapatid, kahanay lang siya ng pangangalunya at saka ng pagpatay. Di man tayo pumatay, di man tayo nangalunya, pero nagtangi tayo, nalabag pa rin natin ang kautusan. Ang pagtatangi ay paglabag sa kautusan. Hindi ka maaaring pumatay kasi pag pumatay ka, parang pinatay mo na rin yung sarili mo. Hindi ka maaaring manloko, mandaya o sa mga may asawa, mga lunya. Kasi parang niloko mo na rin yung sarili mo. Ganon yung pwedeng prinsipyo na makuha po natin sa mga talata. Kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin, maaring gawin din sa atin ng sinumang kapwa. Kung ipapakita natin sa kanila yung pag-ibig, maaring maranasan din natin yung pag-ibig sa kanila. Hindi manggagaling lagi sa sarili. Yung ibigin mo muna yung sarili mo, pahalagaan mo yung sarili mo. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus dito at ni Santiago, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi pangkaraniwan na sa isang tao na iniibig niya talaga yung sarili niya. Likas na sa tao po yun. Pero ang bagong turo ng Panginoong Hesus, hindi, lumang turo niya na to, sa lumang tipan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya salamat po mga kapatid sa pakikinig. Nawa ang mga talatang ito ay mangusap sa ating mga puso at tulungan tayo ng Panginoong Hesus kung paano magawa, patunayan ang ating pananampalataya sa Kanya para mapagtibay ito at mapatunayan, makita sa atin yung turo ng Panginoong Hesus. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita, lalo na sa mga sulat ni Santiago. Alam po namin na bawat isa sa amin pwedeng tumingin sa panlabas na kaanyuan o katayuan, kalagayan ng tao para magtangi kami. Tulungan niyo po kami na maging pantay-pantay, pare-pareho ang aming pagtingin sa sino man. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bunga o pagpapakita, pagpapatunay ang pag-ibig na itinuro niyo po sa amin. Matugunan yung pangangailangan ng iba, gayon din mahikayat din sila na magkaroon ng ugnayan sa iyo ng espiritual na buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyo na siyang nagligtas sa amin, nagbigay ng kaganapan at katuparan sa kautusan na hindi namin kayang bayaran ng anuman, kundi ang Panginoong Hesus ang siyang nagbayad para ang aming kasalanan ay mapawi, mapatawad, malinis. Salamat po sa kaligtasan, salamat din po sa itinuro niyo pong mga katotohanan sa amin na patunayan namin na ang aming pananampalataya sa iyo ay hindi lang salita kundi maging sa gawa din po.
na buhay, totoo at tapat ang aming pananampalataya sa iyo, kagaya ng pinakatema na tinatalakay ni Santiago. Salamat po sa bawat isa sa amin na nandito. Salamat din po higit sa lahat sa iyo, O Diyos, na siyang nanguna sa amin sa pagtatalakay ng iyong salita at maging sa pagpaparating ng mga katotohanan pong ito sa amin. Nawa sa pang-araw-araw namin buhay, mapatunayan po namin ang aming pananampalataya sa iyo na totoo at tunay. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin. Amen.